Hi sa inyo mga katropa face, Mega Rock here. So for today's video, itetest natin ngayon sa daan itong DJI tsaka intercom tapos walang microphone. Iko-compare natin dito sa Insta360 ko. I-start muna tayo dito sa DJI microphone. Eto, sasabit ko muna guys. Ayan, ito yung sinasabi ko guys. Ito yung sinasabi ko na mahirap. Ayan. Delikado, nalalaglag. Kung napanood niyo yung first video ko, hindi mo alam kung paano nakaipit sa pisngi ko itong DJI mic to ko. So, hopefully guys, narinig niyo ako o baka sabog yung boses ko. Minsan kasi dito, based sa experience ko talaga, itong DJI mic to ko, nagda-drop. Mamaya, mag-ano ako ng video na without microphone, hope na narinig niyo yun. Yung kuha naman ng video ng Insta360 pag sa gabi, maganda naman din siya. Kung hindi kayo maselan sa parang pagka-pixelated niya, okay na yun. Wala pa kasi akong gasoline station na makita dito na pwede ako mag-stop by. Kahit anong microphone pwede, kahit headset nito nga eh, yung earpiece niya, ganun. Kahit yung Xiaomi, Samsung, mga ganun, okay siya. Sige nga, i-testing nga pala natin guys. Pag naka-open tayo ng ng helmet, tingnan natin kung papasok yung hangin, kung nakakukuha ng DJI Mic 2. Yan. Hindi ko alam kung narinig pa ako nito kapag naka-open lens tayo, open cover tayo. Yan. Okay, balik tayo. Balikan ko kayo. A few minutes later. So guys, naka-intercom na tayo nito. Test natin. Kapag ganito, okay siya. Kasi tingnan mo, nakikita ko sa display na yung bato ng boses ko, kung malakas o mahina. Pati yung nasasagap niya sa paligid na hangin. Pagka ganyan guys, medyo kalahati yung nasasagap. Paano kaya kapag naka-open air? Ayan. Ganito kapag open air siya guys. Medyo nasa 1/3 lang. 1/3, 1/4, mga ganon. Pag nagsasalita ako, pumipitik-pitik, malakas yung boses ko eh. Nakadikit kasi yung microphone, no? Naka-improvise kasi siya. Bali pala itong helmet ko guys, 7 racing helmets po. May mga kinds ako na helmet na nagamit, and base sa talaga, real talk talaga, may mga hindi ako nagustuhan na helmet talaga. Tapos yung ibang helmet na yun, inigay ko. So itong 7 racing helmet, fit na fit sa akin. Napaka-worth niya, tapos intercom ready na rin siya. Talagang totally attached na yung microphone niya dito. Yun yung kagandahan niya. Pag may kausap ako, narinig naman niya ako. Yun yung kagandahan dito. A few moments later. Sa tingin nyo, anong mas magandang kuha ng motovlogging ko? Yung walang boses, yung may mic na DJI, or itong nasa intercom na? Mas magagamit nyo talaga kung motovlogger kayo, yung may intercom na dapat. Once na may Bluetooth naman yung intercom ninyo, very useful na yon para sa Insta360 ninyo. Ito yung kaibahan ni Insta360 kesa kay DJI. Kaya naiinis ako sa DJI, sobrang selan talaga. Osmo Action cams niya. Pera lang guys dun sa DJI Osmo Action 1 niya. Dahil may Sinova nga siya. DJI Sinova, yung pangkabit ng niya, microphone. Si Insta360 X4 naman, talagang all pack na siya eh. Meron siyang Sinova. It's up to you guys kung kailangan nyo pa ng Sinova kapag motovlogger kayo. Para sa akin hindi na eh. Pero kapag kailangan nyo yung Sinova at dalawa ang kailangan ninyo, no? Pag dalawa yung ninyo, yung pagsasalita, I mean, kapag nagbablog kayo tapos dalawa yung microphone na wireless ninyo, of course, kailangan nyo ng Sinova adapter. Ayun. Yung Sinova na yun, yun yung adapter. Very useful. Sayang lang yung gawa ng DJI Osmo Action 5 Pro eh. Kung po pwede lang, ibebenta ko na yung Osmo Action 4 ko, kaya lang, kahit pa paano, useful pa rin naman siya. Di man lang nilagyan ng Bluetooth. Sayang naman yung DJI na yun, diba? Sa kuha ng DJI, wala akong masasabi. Overall, goods siya. Goods na goods. Pero
negative. Ito talaga is microphone. Paano makakapag-vlog kung hindi pwedeng gumamit ng ibang microphone? Yun lang, di ba? So, etong video sineshare ko para sa inyo para makapili kayo kung ano ba talagang action cam ang bibilhin ninyo. So, dito na lang guys. Hope na nakatulong tong video sa inyo. Kung may katanungan kayo, pwede nyo akong i-PM or comment down below na lang. See you on my next vlog. Bye guys.